Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, sa mga viewers natin dito sa ating bagong YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog, at sa ating bagong Facebook page or Meta page, Informador. Saan man po kayo nanonood ngayon, ito pong bagong mga social media platforms kong ito. Ang pagkakaiba po dito, medyo marami-rami tayong topics na dinidiscuss dito. Tatlo ngayon, ang naka-line up kong topics. Pangalawa, medyo mahaba-haba yung discussion ko dito. Kaya yung mga gusto ng mahaba-habang talakayan at hindi lang isang topic ang dinidiscuss, mag-follow na po kayo dito sa aking FB or Meta page. Kaya mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Ngayon mga kabunyog, tatlong topics itong naka-line up ko. Ang una, umiinit ang labanan ni Rimulya versus Martires. Nagkakasagutan ng dalawa. Hindi naman direktahan, kundi magpapa-interview sa media si Martires, tinitira si Rimulya, ganun din si Rimulya, magpapa-interview din, tinitira din si Martires. Umiinit yan. Ano ba ang pinag-aanuhan nila? Anong sinabi ni Martires at ano naman ang sinasabi ni Rimulya? Mamaya, pag-usapan natin. Pangalawa, pinaghahanda na ang CIDG ni PNP Chief General Nartatis tungkol saan? Nag-aresto sa mga akusado doon sa missing Sabongeros. Kasi maglalabas na ng resolution ng DOJ. Pag naglabas ng resolution ng DOJ na i-file ka agad yan sa korte, maglalabas ka agad ng warrant of arrest. So, posibleng magkaroon ka agad ng arestuhan yan. So, dapat maghanda ang CIDG. Ang panghuling topic natin ngayon, ang questionnaire doon. Ang questionnaire doon tungkol doon sa controversial na pag-reverse ni dating Ombudsman Martires sa decision kay Villanueva. Ang questionnaire doon, kailan ba nag-MR o motion for reconsideration si Villanueva? Kasi, ang decision November 2016 ni Morales. Mayroon siyang 15 days para mag-file ng MR. Nag-file ba siya ng MR? Bakit wala sa record? Parang hindi nasa record eh. Kung hindi siya nag-file ng MR, bakit dinesisyonan ni Martires? Dapat pag hindi ka nag-file ng MR o motion for reconsideration within 15 days matapos ang order, ay wala na 'yon. Final na and executory. Wala nang hindi na pwedeng desisyonan ng susunod na ombudsman. Anyway, mamaya papaliwanag ko 'yan. Dito muna tayo kay Rimulya versus Martires, umiinit ang sagutan. Ito nga, dahil nagsalita na kasi si Martires lumabas na siya. Sabi niya, 2019, nireverse niya yung order ni dating ombudsman din, sinundan niya si Conchita Carpio Morales. Ang November 2016 order kasi ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales, dismissal ni Villanueva. Dismissal mula sa dismissal from service. So ibig sabihin hindi na siya pwedeng maupong senador. Yan yung desisyon ni Morales. Kaya lang ang nangyari diyan, hindi pinatupad yan ng Senate ng Senado noong 2016. November 2016 ang desisyon ng Morales, hindi pinatupad ng Senado. Tapos pagdating ni Martires, yung pala, sabi niya, based sa interview sa kanya, 2019 daw naglabas siya ng order, nire-reverse niya yung desisyon ng Morales. Siyempre, ang reaksyon niya ni Rimulya, secret decision yan eh. Hindi naman, sino bang nakakaalam na may ganong desisyon ng ombudsman? Bakit hindi nag-press con si Villanueva? Dapat nag-press con siya kasi pagmamalaki niya na-dismiss na yung dismissal sa kanya. Na-reverse na pala yung dismissal sa kanya. Isang bagay yan na ikakatuwa niya. At syempre gusto niyang i-clear sa publiko yung pangalan niya. Kailangan siya mag-press con. Ba't hindi siya nag-press con? Yun ang sinasabi ni Villanueva na ay ni Rimulya na irregular. Medyo questionable yung ginawa ni Martires eh. Ngayon, nag-respect si Martires. Ang respect ni Martires, bakit? Dapat ba kada galaw ko, kada desisyon ko,
Ang pinapatamaan niya dun si Rimulya. Yung bang bawat bawat ginagawa ko o bawat galaw ko, kailangan kong araw-araw na lang may press briefing ako. Alam naman natin na si Rimulya, napaka-aktibo sa mga press briefings. Halos halos naman talaga bawat development, kahit nung DOJ secretary pa siya, talagang ina-update niya ang media. Yan yung ugali ni Rimulya, eh. Sabi ni Martires, patama ito kay Rimulya. Bakit? Kinakailangan bang bawat galaw ko i-ano ko, i i-press briefing ko? Yun. Ha? Hindi naman na kailangan na bilang ombudsman bawat desisyon mo, bawat galaw mo ay laging ano mo, i-brief mo sa media. Hindi naman ganoon 'yun. Oh. Siyempre, ang pinapatamaan niya diyan si Buying Rimulya. Hmm. Saka sabi ni Martires, ah, kailangan ba, required ba, nasa batas ba o nasa rules ba na kinakailangan ang lahat ng desisyon ng ombudsman ay i-public, ibig sabihin ipaalam sa publiko? Yan mga gano'n ang mga argumento ni Martires. Ang kina-counter niya diyan si Rimulya. Sabi ni Martires, wala naman obligasyon ng ombudsman na laging lahat ng decisions niya ilabas niya. Eh, siyempre may poprotektahan niyang tao diyan, sabi ni Martires. Ah, Hindi mo naman kailangang lahat ipubliko yung desisyon mo. Pero iba kasi yung kaso ni Villanueva, eh. High profile na nga kaso yun ng ombudsman. Kasi una, dating senador si Joel Villanueva, tapos ay dating congressman, tapos naging senador. Tapos ang order sa kanya ni Morales ay dismissal. So ano 'yun, medyo maano 'yun, malaking balita 'yun. Hindi puwedeng balewalain 'yun. Ngayon kung ni-reverse yung desisyon, ni-reverse ni Martires, dapat nag-press con o pinaalam sa publiko kasi nga high profile na kaso 'yun. Kumbaga ang publiko may interest doon na malaman kung ano mang development ng kaso na 'yon, yung desisyon na 'yon kay Villanueva na hindi na-implement. Anyway, 'yun na nga ang umiinit na ngayon yung sagutan ni Rimulya saka ni Martires. Sabi ni Rimulya, secret decision 'yan. Secret decision 'yan. Sabi naman ni Martires, ah, wala akong secret decision, hindi sikreto 'yun. Hindi ko lang 'yun pinaalam sa publiko kasi hindi ko naman obligasyon, sabi niya, na ipaalam 'yan sa publiko. Hindi naman ako tulad ng hindi naman ako kailangan na maging tulad ng iba na araw-araw daw may press briefing, lahat na lang ng galaw pinapaalam. 'Di gano'n naman. Gano'n. Kaya lang hindi rin diyan naano ni Martires, hindi niya nasasagot 'yan. Yung mga bagay na 'yun ay napakaimportante, hindi puwedeng hindi malaman ng publiko 'yun. Tungkol sa isang senador na napaka-kontrobersyal dahil dinismiss ni Morales, tapos ang desisyon mong 'yun i-reverse 'yun, ay dapat ano 'yun, dapat, pinaalam 'yun sa publiko. Anyway, dito tayo sa pangalawang topic natin. Pinaghahanda na ni PNP Chief Nartatis ang CIDG. Kasi ano na daw, malapit ng i-resolve ng DOJ ang kaso ng mga missing sa Bungeros. At ano diyan, ang matindi kasi diyan, ang mga akusado, ang mga ano diyan, ang mga sa initial na mga investigasyon, lumalabas na ang mga mastermind o pangunahing nagplano niyan at nag-implement ay sila Atong Ang, si Gretchen Barreto. Yan yung mga pangalan na lumalabas na involved diyan, eh. Saka mga pulis, yung mga pulis. Kaya dahil medyo kilalang tao ang mga ano dito, ang mga respondents o pinagpapanagot, sila Atong Ang, kilalang tao yan, si Gretchen Barreto, mayroon pa nga si Attorney Caroline Cruz, nababanggit pa dyan eh. So, kung lumabas ang desisyon niyan ng RTC, ng DOJ, kaagad-agad ipa-file yan sa korte. At pag final yan sa korte, kaagad-agad din maglalabas siya ng warrant of arrest. Pag naglabas ng warrant of arrest, kailangang ipatupad yun ng CIDG o ng sinumang law enforcement units or agencies. Kaya, hindi pwedeng hindi ito aksyonan ng PNP. Kaya dapat maghanda. Ang sabi ni Nartates,
Maghanda na kasi malapit nang lumabas ang desisyon ng DOJ diyan sa kaso na 'yan ng missing Sabongeros. Kaya ay 'pag linabas yang desisyon na 'yan diyan, tapos sa final 'yan sa korte, ang korte mag-i-issue ng warrant of arrest. Aarestuhin ngayon sila Atong Ang kung talagang may finding sa kanila ng probable cause. Aarestuhin sila niya. At ano 'yon, hindi naman ito mga simpleng tao. Mga kilalang tao ito. So kailangan handa ang PNP diyan, sabi ni PNP Chief Nartatis. Kailangan handa ang CIDG. Mabigat itong gagawin nilang pag-aresto, mga kilalang tao 'to, makapangyarihan, mayaman, maimpluwensya. Hmm? Hindi ito puwedeng basta yung normal na pag-aresto lang. Ah, Anyway, 'yan mga kabunyog, mga kabayan, ang dito, ang isang balita na parang malapit ng masampahan ng mga kaso sa korte na mismo, Kasi dati sinampahan ng criminal complaint, reklamo sa DOJ. Kaya nag-ano ang DOJ, preliminary investigation. Pero ngayon malapit nang i-resolve yung investigasyon. May sala ba talaga ang mga ano, itong sila Atong Ang, sila Gretchen Barreto, involved ba talaga? Kung involved sila diyan, may probable cause, mai-issuehan sila ng warrant of arrest. No bail yan, non-bailable yan. Kaya medyo mabigat ang hamon na ito sa PNP. Okay, panghuling topic natin, yung question ni Ridon. Ano bang question ni Ridon? Tungkol pa din dun sa controversial na desisyon ni Martires na ni-reverse yung desisyon ni Morales. Ang tanong ni Terry Ridon, ni Terry Ridon, Congressman Terry Ridon, nakalagay sa ombudsman rules. Ano man na desisyon ng ombudsman ay pwedeng i-apila, ay pwedeng mag-motion for reconsideration within 15 calendar days. Within 15 calendar days. So, November 2016 yung desisyon ni Morales na i-dismiss si Villanueva. So, mayroon siyang 15 days. 15 days para mag-file ng MR. Ang tanong, nag-file ba ng motion for reconsideration si Joel Villanueva? Nakapag-file ba siya sa desisyon ng ombudsman, si Morales? Walang record walang alam si Morales na nag-file sa kanya. Ngayon kung hindi nag-file si Villanueva ng motion for reconsideration within 15 calendar days pagkatanggap niya ng order, kung hindi siya nag-file ng MR within dun sa allowable period ng pag-file, ibig sabihin, final na dapat yung kaso, executory na. At dahil final na siya, hindi na pwede yan hindi na pwedeng mag-MR pa. Kaya lang, pag upo ni Martires, kakampi nila yan, nila Duterte, malakas, siyempre, yan si Villanueva. Sa panahon ni Martires, naglabas ng desisyon ngayon si Martires. Ang tanong, hindi ba final na yung desisyon dahil hindi nakapag-appeal, ay hindi file ng MR, ng motion for reconsideration? Kasi kailangan within 15 days pagkalabas ng order, nag-file ka na kaagad. Kung hindi ka nag-file ng MR mo, lapse na yung period, hindi na pwede yan. Pero ang problema, after 3 years, sa dinesisyon na ni Martires, ni-reverse niya yung desisyon ni Morales. So anong nangyari? Totoo ba talaga na nag-file ng MR o wala naman? Kung hindi nag-file ng MR, final na yung desisyon ng yung desisyon ni Ombudsman Morales. Kaya tama yung sinabi ni Congressman Ridon. Dapat yung question na yan, kailan ba nag-file ng MR o kaya yung MR ba ay within the allowable period para mag-file ng MR, nagawa ba yan ni Rimulya, ay ni Villanueva? Kasi November 2016 yung order o desisyon ni Morales, dapat mga December. Kasi 15 days. Mayroon bang final na MR? Kung walang final na MR, final na yon. Hindi na pwedeng ni-reverse bakit i-reverse ni Martires yung final na? Kaya dapat masagot yung tanong na yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang Attorney Enzo Budol.